Setup, continue natin. Meron tayong workspaces customization, yung kanina. Now, meron na ulit tayong drag your timeline to the button, meaning arrangement to. Depende kasi sa yan, pwede mong galaw-galawin to or pwede mong i-set up on your own dito. So, we have the properties in the library. Pwede nating i-adjust yan. Like for example, motion, presets, and then the swatches. So, try natin si swatches. Pag nakita mong nag-color blue yan, makikita mo, ibig sabihin, i-merge natin siya dito para mas mabilis mo siyang ma-access. Pag outside naman, yan, magiging Windows siya. Ganito. Pwede mo siyang ibalik, basta magbo-blue lang yan. Yan. And then, balik natin siya dito. Okay. Pwede mong i-customize yung workspace mo para mas mapabilis yung sa designing mo. Okay? Next one naman is for the canvas percentage. Yung canvas percentage, nandito siya. Pwede mong i-adjust yan. 100, and then the 50, and so on. Pwede mong i-center yan. Example, nawawala yan. Nandun siya. Pwede mong i-center yan. Click mo lang yun. Continue natin. And then, completed workspace. Ganun ang completed workspace natin. And then, continue natin yung sa setup. Dito naman, ito yung isang pinaka-importante, huwag mong kalimutan. Kasi in animation, pag nag-drawing ka, medyo tawag dito, pag nagkamali ka, maraming undo yung mangyayari. Lalo na kung marami kang brush. Nagbabrush ka ng nagbabrush. Pwede mong i-adjust yung undo level mo. Punta tayo kay edit and then go to preferences. Wait lang natin. Ayan. So, dito, pwede mong i-adjust. Actually, ang maximum niya, 300 na undo. Ganyan. Object undo, sabi niya. 300, pero nililimit ko lang siya into 150. Ikaw, bahala kung ano yung gusto mong, or mas prefer mo na dito, undo. And then, for the auto recovery naman, depende sa time. Kung talagang mabigat yung project mo, bilisan mo na lang dito sa auto recovery para nag-auto save siya. Hindi ka mahirapan. Alright? Ganun lang kay undo natin. Ganun siya ka-importante. For the changes of the properties or the project, and dito siya, dito lang yan sa properties. Ito, pwede nating palitan yan. Nakikita mo yung stage, di ba? Pwede nating palitan yan. So, ito yung properties ng stage natin. Balik ko lang sa dati. Okay. Ganyan. And then, parang yung kanina, nung in-adjust ko yung size, yan. Pwede kong itaas yan, pwede kong babaan yan. Dito lang siya. Even the frame rate, you can adjust it kasi in 1 seconds, we have 30 frame per second. So, pwede nating i-adjust yan into, okay, sakto. 120 nga yung sa akin. I'm not sure with the newer version if they support the 240 frame per second. So, ang gagamitin ko, mag-stick ako sa 30. Mapapansin mo, andito, 30. And then we have 60. Sa 1 seconds, ilan yung frame rate mo? Zoom out natin. Ayan, we have the 60. So, nadagdagan siya. The higher the frame rate, the smoother your animation. Yun naman yung kagandahan niya. Pag marami yung frame mo, syempre mas smooth yung animation mo. Let's go back. And then for the publish setting, pag ipapublish mo na siya, importante din to. So, file, and then we have the publish setting. And then, yan, JPEG quality, gawin mo siyang 100. Ganun lang siya. And then, click mo lang yung okay. Para pag i-publish mo na siya, at least, HD. Okay. Pag magpa-play ka ng animation mo is Control plus Enter. Pag ipa-play mo to. Or dito. Andito yung mga play natin. So, since walang laman yung frame natin or timeline natin, wala tayong mapa-play. Dito yung timeline tools natin. For the sound naman, hindi natin matatakal yung sound dito sa part na to. Pero pwede kang mag-drag and drop ng sound. Depende na sa iyo. And then we have the keyboard shortcut. May copy ka nitong module na to dun sa Google Classroom natin.